Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito na yata ang pinakamahalaga na dapat nating malaman sa kasaysayan sa buong panahon dito sa mundong ito patungkol sa mga tao, no? Ang kasaysayan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at napakaraming speciality na nakamit niya nung nakaraan sa kanyang Isra wal Mi'raj sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ibinigay kanino man sa mga propeta at sugo maliban lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong kanyang Isra wal Mi'raj ay napakalaking biyaya ito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos nito ay isa na namang biyaya ang naghihintay sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kanyang paglalakbay o nalalapit na paglalakbay sa Madina. Alam natin sa una ay nagbigay ng pangakong katapatan ang mga nag-embrace na Ansar sa Madina, at pagkatapos nilang magbigay ng pangakong katapatan sa kauna-unaang pagkakataon, the first pledge, ay humiling sila na makakasama ng isa sa mga companions ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sila ay turuan sa Islam, gabayan sila sa kanilang pagdarasal at iba pa. At ipinadala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Mus'ab ibn Umair radiyallahu an. So sa pagpapadala doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, napaksako na ang buhay ni Mus'ab ibn Umair radiyallahu an, no need to repeat. Pero bilang karagdagan, siya ay nagbigay ng hindi lang sa pagtuturo sa mga Muslim o pag-aantabay, paggagabay patungkol sa pananampalatayang Islam, siya rin ay nagbigay ng mga da'wa sa iba't ibang lugar sa Madina, at dumaan siya ng mga pagsubok na kung saan ay halos siya ay kitilan ng buhay itong si Mus'ab ibn Umair radiyallahu an. But alam natin, ang mga sahaba, isa lang ang kanilang tinatarget nila sa mundong ito, maliban niyaong makabit nila ang habag, kalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, para makapit nila ang paraiso. So hindi nila kinakatakutan ang anumang maaring mangyari sa kanila. Ang mahalaga ay may palaganap ang pananampalatayang Islam, at alam ng mga sahaba na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang ganap na nanghahawak ng buhay ng ninumang mga nilikha. Ibig sabihin, kahit na ikaw ay nasa bahay, kung ang kamatayan ay darating, ito ay darating. Kahit na ikaw ay nasa digmaan, kung ang kamatayan ay hindi darating, hindi darating. Meaning, kapag dumating ang kamatayan, hindi ito madadagdagan ng ninuman. At kapag ikaw ay hindi mamamatay, walang makapagbibigay ng kamatayan maliban sa sinuman, maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why after the Isra wal Mi'raj, ang mga sahaba, itong mga Ansar na ito sa Madina, na kung saan sa bahay ni Zarara, na kung saan doon din nakatira si Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhuma, doon ay nagtagpo-tagpo ang mga Ansar. Okay? Remember, sa Madina, unang ipinagutos ang khutbah ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina kay Mus'ab ibn Umair radiyallahu an, sa bahay ni Zarara ito ginawa. Doon sila nagjujumaa. So meaning, ang khutbah ay walang pinipiling lugar, basta ito ay halal o allowable sa Islam. Kung walang masjid, ito ay maaaring gawin ng mga kamusliman. But kung mayroong masjid, ay nararapat gawin ang khutbah sa masjid. But alam natin sa Madina, walang masjid dito. That's why ginawa ang khutbah na ito sa bahay ni Ibn Zarara. So ang mga tao ay nagpunta kay Ibn Zarara, pinuntahan si Mus'ab ibn Umair dahil may maganda silang sadya. Binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang puso ng mga Ansar, especially kung saan ay si as para sa inaw, Jabir bin Abdullah radiyallahu an. So nang sila ay magsama-sama sa bahay ni Ibn Zarara at iba pang mga nag-embrace, na marami na nag-embrace dito. Sinasabi na umabot na ito ng almost 300 na katao na, pati na ang mga babae nag-embrace sa Madina, kabilang na ang mga namumuno doon ay nag-embrace, kaya ang mga tagasunod ay nagsi-embrace na rin. So nang sila ay magkita-kita sa bahay ni Ibn Zarara, sinabi ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, isa sa binuksan ng puso ng Allah subhanahu wa ta'ala upang akayin ang mga ibang Ansar o kasamahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina. So sa ganito, sila ay nagumpok sa bahay ni Ibn Zarara radhiyallahu anhum, at siya ay nagsabi, si Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sabi niya, "O mga kapatid ko sa pananampalataya,
Hanggang kailan natin pababayaan ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hanggang kailan natin haayaan itakwil siya ng kanyang bayan ng mga Quraysh? Hanggang kailan natin siya haayaan hamakin at saktan ng kanyang mga tao o kanyang bayan? At hanggang kailan natin titiisin, hahayaan na itaboy ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bakit hindi natin siya tulungan, kunin at proteksyonan? At ito naman ang kanyang gusto na hinihiling niya sa atin, hindi ba? So haniya, ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hahayaan ba natin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay biguin natin sa kanyang nais? Hahayaan ba natin na siya'y saktan doon sa Makkah ng kanyang mga kaaway? Bakit hindi natin siya kunin, depensahin ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam na kanyang hiniling ito bago tayo bumalik sa Madina? Alam natin sa panahon ng Hajj na kung saan siya'y nagbigay ng da'wa sa atin, hindi pa tayo nagbigay ng unang pangako sa kanya. Kung bakit siya nagdadawa doon, kahit isa-isa at kahit sa lugar sa Madina, sa Mina, ay nagpahayag siya na kung saan ay tinakwil siya ng iba at tayo tinanggap natin siya. Ang dahilan kung bakit siya nagbigay ng da'wa, unang-unay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, salang ang sambain. Ang Allah subhanahu wa ta'ala tanggapin siyang propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ay kupkupin siya o kunin siya, bigyan siya ng proteksyon hanggang sa may paliganap niyang ganap ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito na ang panahon, sabi ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, na kunin na natin ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay kupkupin natin, dipensaan at ating siyang ipagtanggol laban sa mga kaaway. Nang dahil dito ay binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang puso ng mga Ansar at silang lahat ay sumang-ayon at handang ialay ang buhay nila para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, maging ang kanyang mga kayamanan, at nakahanda silang iwanan ang mga mahal sa buhay kung sakaling sila ay madatnan ng kamatayan, ay nakahanda na sila dito. So dahil dito ay napagkaisaan nila na kunin na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit sila ay magpunta ng Makkah at magbigay ng pangako kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pangalawang pagkakataon. Ito'y tinatawag na second pledge. So sila ay gumawa ng sulat na sinabi na sugo ng Allah, of course hindi mawawala doon ng Bismillahirrahmanirrahim, o sugo ng Allah, kami ay nagpaplano na pumunta ng Makkah upang magbigay sa iyo ng pangalawang pagkakataon na kami makapagbigay sa iyo ng pangalawang pangako ng may katapatan. At ito na ang panahon o sugo ng Allah na aming kang nais kunin, kupkupin, proteksyonan, depensahan laban sa kaaway, gaya ng gusto mo o sugo ng Allah. Sa panahong Hajj, kami ay magpupunta o sugo ng Allah. So sa ganito, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napuno ng kaligayahan. Talagang naging masaya siya. Kaya sabi natin, another blessing. Pagkatapos ng Isra wal Mi'raj, another blessing na naman, gaya ng gusto niya, mawala na siya doon sa Makkah dahil mahirap na ang kanyang sitwasyon, ang kanyang kalagayan, hinahamak, sinasaktan at gusto na itong patayin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kinakailangan, sa madaling sabi, kinakailangan sa madaling panahon, makaalis dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ito na naman ang isang biyaya at tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga Ansar ay binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang puso at ipinaisip sa kanila na kunin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang makaalis sa lugar na kung saan nasa sitwasyon at alanganing sitwasyon ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam doon sa Makkah. Sinasabi sa ulat, mangyayari ang second pledge na ito 13 years ng pagkapropeta ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, at alam natin 13 years siyang nanatili sa pagkapropeta niya sa Makkah, meaning matatapos na ang kanyang pagkapropeta doon sa Makkah, na kung saan magaganap ang second pledge na ito sa panahon ng Hajj. At kasama na dito si Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, at sila'y nagpunta doon kasama mga ilang babae na sila'y umaabot according to the estimation, Allahu a'lam, 70 person ang magpupunta doon, hindi katulad ng unang pledge, napakakunti lamang nila, almost lampas lang ng 10, at ito sa panahong ito ay 70 ang pupunta doon, more or less ang magpupunta upang magbigay ng katapatang panata kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Makkah. Alhamdulillah. So in this situation, sa panahon na kung saan ang mga Ansar ay nagsigayak na, upang pumunta ng Makkah, nagbaon sila ng kailang makakailangan sa kanilang paglalakbay at kanilang masasakyan, isa dito sa napansin nila, nitong si Ka'b ibn Malik,
radiyallahu an, itong si Al-Bara bin Ma'mur, every time na dumating ang sala, sinasabi kasi, nangyari kasi ito, alam natin may sala doon na hindi pa ito obligado. This is a voluntary, tinuruan sila Musa bin Umair, radiyallahu an. Pero nangyari ang Isra wal Mi'raj na sinasabi, after Isra wal Mi'raj, nangyari itong second pledge. That's why itong sinasabing obligatory sala ay ikinombina sa kanila, ngunit dalawa-dalawang raka ito, na kung saan pagkatapos tinuruan ni Jibril alayhi salam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng sala doon sa Makkah after Isra wal Mi'raj, ay nag-combine naman daw ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina upang isagawa ang dalawang raka na 5 beses na sala na ito. At ito ay ginawa ni Musa bin Umair radiyallahu an, at pati na ang Jumaa prayer o khutbah ay ginanap na sa bahay ni Sarara. At ipinagbilin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang kibla ay ang Jerusalem, Masjid al-Aqsa. So in this situation, sa kanilang paglalakbay papuntang Makkah sa panahon ng nalalapit na Hajj, itong si Ka'b bin Malik radiyallahu an, nakita niya si Al-Bara bin Ma'mur na every time na ito ay nagsasala, hindi siya humaharap sa Jerusalem. Meaning, sinusuway o nilubag niya ang utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na humarap sa kibla sa kanyang sala doon sa Jerusalem. Pero para kay Al-Bara ibn Ma'mur, ay gusto niya kapag siya nagsasala, nakaarap sa Makkah. Yun ang kanyang gusto. Kahit na sinabi na ni Ka'b bin Malik radiyallahu an, na sinabi niya, o Al-Bara, si Al-Bara isang namumuno din, doon sa Madina nag-embrace ito. O Al-Bara, sabi niya, bakit ka humaharap sa Makkah every time na magsagawa tayong sala? Sabi niya, ito ang mas gusto ko, palagay ko, ito mas magandang opinion o idea sa aking palagay. Hindi mo ba narinig, sabi niya, hindi mo ba narinig na ipinag-utos sa atin ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang ating kibla ay ang Jerusalem? Yes, ang kibla noon ay Jerusalem, hindi ang Makkah. That's why kapag nagsasala sa Makkah ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakaharap siya sa Kaaba, nakaharap din siya sa Jerusalem. Bali, hinaharap niyang Kaaba at nakaharap siya sa Jerusalem dahil ang kibla noon ay ang Jerusalem o Masjid al-Aqsa. So in this situation, sabi niya kay Al-Bara, ipinag-utos sa atin ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam sa ating pagdarasal ang pag-arap bilang kibla natin ay ang Jerusalem, hindi sa Makkah. So in this situation, patuloy pa rin si Al-Bara bin Ma'mur radiyallahu an sa kanyang pagsasala sa harapan ng Makkah dahil para sa kanya, tingin niya ito ay higit na mainam at higit na mabuti. Dahil alam nila, ang Makkah, lugar ito ng pag-hajj, sagradong lugar, banal na lupa, ito'y mahal na tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakatira doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaya sa pakiwari niya, ito'y mainam na humarap sa sala doon sa Makkah at hindi sa Jerusalem. Alhamdulillah, sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Until finally makarating na sila sa Makkah na nalalapit na ang Hajj, itong dalawang ito ay gusto nilang makausap ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam patungkol sa problemang ito. Dahil gusto ni Al-Bara bin Ma'mur radiyallahu an na makausap niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kanyang ginagawang pagharap sa kibla sa Makkah, kung ito ay tama o hindi. Ngunit ang masakit, ang dalawang ito hindi nila kilala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil dito kasama sa mga nagbigay ng unang pledge, doon sa Makkah na nauna sa kanila. Kaya in this situation, nagtanong-tanong sila na kung saan ang tahanan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong itsura niya, itong si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang mga tao ay hindi ito'y tinuturo dahil alam naman natin ay hindi nila gusto ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Makkah. Kaya hindi nila ito tinuturo para bang wala silang pinagtatanungan dahil hindi sila pinapansin ng mga tao. So in this situation, patuloy silang nagtanong until finally may nagturo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakaupo siya doon sa Kaaba, tabi ng Kaaba, at kasama niya si Al-Abbas na kanyang tiyuin, kapatid ng kanyang ama radiyallahu anhu. Hindi pa siya Muslim dito. Because as far as I know, nag-Muslim lamang si Al-Abbas bago almost makubkob na o masakop na ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Makkah. Doon pa lang nag-embrace itong si Al-Abbas na kanyang tiyuin at iniwan niya sa Makkah at ginawa niya itong espiya sa Makkah para magbigay ng impormasyon sa Madina kung anong pinabalak ng mga Quraysh doon sa Makkah, na kung saan hindi alam ng mga Quraysh na nag-Muslim na si Al-Abbas sa panahong yaon. So inshallah darating tayo dyan. So in this situation, nang ang dalawang ito ay magpunta doon sa Kaaba, ay nakita nila si Al-Abbas radiyallahu anhu na nakatabi ng isang taong nakaupo na sinasabi nila marahil yun na si Muhammad yung nakaupo. Sabi na dahil tinuturo doon sa Kaaba, dahil alam natin, ang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pamangkin ni Al-Abbas, at yun si Al-Abbas nakatayo. Kilala nila si Al-Abbas.
Dahil si Al-Abbas, ito ay nangangalakal at dumadaan sila sa Madina, pinakamalapit na daan upang lumampas sila sa Madina, ang mga nangangalakal sa Quraysh ay dumaan sila ng Madina, ito lang pinaka-shortcut nila. That's why yung mga tao doon na matatanda, si Al-Abbas radiyallahu an, kilala niya ang mga ito. At ang mga taong ito na dumating dahil may edad ng 2 taon, nakita nila si Al-Abbas radiyallahu an, nakatayo doon sa tabing Kaaba at may nakaupo, nila marahil iyon ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil si Abbas ay nakatayo doon at katabi niya ito, malamang yung si Muhammad, dahil alam natin si Muhammad ay pamangkin ni Al-Abbas. So in this situation, papunta sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. At alam naman natin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, alerto din ito dahil hindi niya kilala. Ang palapit sa kanya, sinabi niya, o aking tsuin, kilala mo ba yung dalawang lumalapit sa akin, yung paparating sa atin? Sabi niya, kilala ko ang dalawang yan. Yan ay mga tao sa Madina. Ang isa dyan, sabi niya, ay namumuno sa Madina, si Al-Bara ibn Ma'mur, at ang isa ay si Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhuma. So, natuwa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nang malaman niya na ito ay galing ng Madina, na marahil ito ang kanyang mga nihintay, dahil hindi rin ito kilala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil marami sila dito, 70 ang magbibigay ng katapatang panata dito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So paglapit nila, sila ang nagsalam. Kaya natuwa ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin kung bakit sila nagsalam, Muslim ang dalawang ito, na kung saan isang namumuno dito na sinabi ni Al-Abbas radhiyallahu an at si Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu. At sinagot ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng buong may kaluguran. Ang kanyang pagsagot ay pinaabot sa dalawang ito. At nagtanong si Al-Bara bin Ma'mur radhiyallahu an, sabi niya, usugo ng Allah. Kami ay naglalakbay, sabi niya, gusto kong talagang matiyak, sabi niya, kung mali ba ang ginagawa ko o tama. Every time na magsala ako, itong si Ka'b bin Malik ay parang sinusuway niya ako na ako'y humaharap sa Makkah at pinisabi niya na ako'y humarap sa Jerusalem bilang kibla sa aming pagdarasal. So, sugo ng Allah. Sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Tama ba ang ginagawa ko? Hindi. Anong sagot ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O Al-Bara ibn Ma'mur, ipagpatuloy ninyo ang pagsasala na nakaharap sa Jerusalem. So meaning, hindi tama ang ginagawa ni Al-Bara ibn Ma'mur radiyallahu anhu, na bagamat para sa kanya, iyon ang pinakamainan ng pagharap sa kibla ay sa Makkah sa kanyang pagsala. At mula noon, sabi ni Ka'b ibn Malik radiyallahu an, hindi ko na nakitang nagsala si Al-Bara ibn Ma'mur radiyallahu an, sabi ni Ka'b ibn Malik radiyallahu an, na nakaharap sa Makkah. Maliban na lamang nung ito ay baguhin ng mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kibla na siya ay umarap sa Makkah dahil sa kahilingan niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na gusto niyang mangyari na humarap na sa kibla sa Makkah at granted, ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagharap sa kibla, ang pagharap sa Makkah bilang kibla ng mga kamusliman, at mula noon ay doon naman sila humarap sa kibla sa Makkah. Yan ang dahilan kung bakit sila humarap sa kibla sa Makkah sa ating pagsasala hanggang ngayon, because yan ay kahilingan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala, napalitan ang kibla na dating nakaharap tayo sa Jerusalem, yan ang kibla natin dati, tayong mga Muslim, ngunit ito ay hiniling ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang kibla ay gawin na lamang sa Makkah, and then pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kibla ay marap na tayo sa Makkah at hindi na sa Jerusalem. So in this situation, alam na natin ang sadya ng mga taong ito, hindi lang mag-hajj, kundi kausapin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung papayag ba siya na siya ay sama na sa Madina, kabilang na ang gustong maglakbay doon sa mga kasamahan dito sa Makkah, mga Muslim, ay tanungin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kumpirmahin kung papayag ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At of course, kung anong gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay sila'y magbibigay ng panata na ito'y tatanggapin, susundin, naiintindihan man o hindi naiintindihan. So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagplano siya. Remember, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, no read, no write, pero napaka-wise na tao ito. Of course, bakit? Kasi ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso sa pananampalatayang Islam, tumatanggap din siya ng parang revelasyon na kahit na walang nagsasabi sa kanya, ay ang kanyang puso ay parang may palaging bumubulong kung anong dapat gawin. Kaya nagkakaroon siya ng mga ideyang tama o perpektong mga idea dahil yan sa mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na para bang mga revelasyon na dumarating sa kanya. Kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na walang galing kay Jibril alaihi salam, walang galing kay Allah subhanahu wa ta'ala ng mga salita, kundi pumapasok lang sa kanyang puso. So in this situation, kapag pumasok sa kanyang puso kung anong dapat gawin, yun ang kanyang gagawin. At naisip dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay gawin niya ang pagtatagpo ng mga Muslim na magbibigay ng katapatang panata sa
day of Tashriq, in the middle day of Tashriq. Alam natin, ang Tashriq day, 11, 12, 13. After the Hajj. So yung middle, yung 12, doon pinagplano ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sila'y magkita-kita sa likod ng Al-Aqaba na may lambak doon, 1/3 of the night. Bakit yun ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil sa middle of Tashriq, ika-12 ng araw ng panahon ng pagkatapos ng Hajj o Dhul Hijjah, tradisyon ng mga Quraysh na mag-enjoy. Tradisyon ng mga Quraysh na maghanda, mag-inuman, magsaya. So of course, pagdating ng 1/3 of the night o hating gabi, sila ay mga lango, sila ay mga pagod, sila ay mahimbing sa pagtulog. In this situation, malaya ang mga Muslim na magpupunta doon sa likod ng Al-Aqaba para mag-usap-usap sila kasama ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang mga tao sa katahimikang yaon ay natutulog na at mga lasing ang mga ito. Hindi masyadong nasa delikadong sitwasyon ang kanilang gagawin, ha? Yun lang talino ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibinibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning makakagawa sila ng pag-uusap dito ng walang pinangangambahan dahil ang mga tao ay natutulog ng mahimbing. Itong pagpipledge na ito, maselan. Hindi katulad ng una, napakakonti lang na nagbigay ng pledge na kahit na ito ay maliwanag, pinabayaan sila ng Quraysh. Bakit? Napakakonti lang ng mga yon, tsaka hindi na inaakala magbibigay ng mga katapatang pangako noong una. But ito, marami ito. Kung ito'y makikita ng mga Quraysh, marami ito, maaaring magkaroon dito ng mga pinsala ang mga Muslim o magkaroon ng gulo. In this situation ay maaari malagay ang mga Muslim sa bagay na hindi magkakaroon ng pagtatagpo-tagpo doon sa likod ng Aqaba, doon sa lambak sa likod ng Aqaba at hindi magagampanan ang kanilang mga gustong mangyari. Magkakaroon dito ng interruption. That's why kailangan buong ingat itong gagawin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, 1/3 of the night, another diskarte na itinuro ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag sabay-sabay, isa-isa pa rin. Kahit madilim, kahit mga lago, kahit mga pagod, natutulog, isa-isa lang ang punta doon sa likod ng Al-Aqaba, doon sa lambak at magkikita-kita doon 1/3 of the night. So ito ay ginawa ng mga kasamaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung isa dito, si Ka'ab bin Malik, take note, may mga iba dito kung kilala nyo si Ubay bin Salul, Abdullah ibn Ubay bin Salul, the hypocrites, the leader of hypocrites sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, makikilala natin dito, makakilala natin sa hijra ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina ito. But in this situation, kasama din sila dito sa Hajj na ito, kasama din sila. Ang mga taong ito, nandito rin sila, pero wala silang alam. Dahil hindi Muslim, wala silang alam sa plano ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba, dahil itong si Abdullah Ubay bin Salul, unang-una, kaya hindi nila pinaalam, hindi ito mapagkakatiwala ang tao. Pangalawa, siya ay kakutsaba ng mga Quraysh. Kapag narinig niya ito, nalaman niya, isusumbong niya sa mga Quraysh, magkakaroon dito ng interruption kapag ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, walang nakakaalam sa mga hindi Muslim dito na taga Madina na magsasagawa ng Hajj. Isa dito, na namumuno bago pumunta itong si Ka'ab bin Malik, radiyallahu anhu, doon sa likod ng Al-Aqaba, sa lambak doon, nakita niya si Abdullah ibn Amir, na tinatawag itong Abu Jabir. Sabi niya, "O Abu Jabir, ikaw ay isang marangal na tao, at ikaw ay isang namumuno. Bakit hindi mo talikuran ang iyong relihiyon? Alam mo ba ang katotohanan na nalaman namin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang taong mamamatay nang wala sa relihiyon ng mga propeta at sugo ay sa impyerno," sabi niya. Kaya sabi niya, inaanyayahan kita. Kung gusto mo, mayroong kaming kasundo ang gagawin ngayon. Sumama ka sa akin nang marinig mo ang gustong mong marinig na mensahe sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo ang sabi ni Abu Jabir, hindi ko na kailangan makarating kay Muhammad upang ako'y magmuslim. Ka'ab ibn Malik, matagal ko nang naririnig ang Islam at matagal ko nang itinatago sa aking puso ang pagtanggap sa relihiyon na yan. Kaya Ka'ab ngayon pa lamang ay tinatanggap ko na ang relihiyon na yan. Makakasama mo ako na ako'y isang Muslim na sa harapan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then they make shahada. Alhamdulillah. So in this situation, nag-Muslim itong si Abdullah ibn Amir na tinatawag na Abu Jabir, kasama niya si Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu na sila'y pumunta sa likod ng lambak doon sa
mga companions ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at wala pa doon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at inintay nila ang mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagdating doon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama niya si Al-Abbas, ang kanyang tiyuhin ulit, radiyallahu an. Kita nyo hindi Muslim to, pero palagi niyang kasama si Al-Abbas radiyallahu an. Later pa lang Muslim to. Dahil ito ay parang si Abu Talib. Never niyang ipinagkakalulo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pinoproteksyonan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam even na hanggang kamatayan kahit hindi pa siya tagasunod ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At napapagkatiwalaan niya itong si Al-Abbas radhiyallahu an. At isa rito kung bakit niya sinama si Al-Abbas radhiyallahu an, wala siguro dito si Abu Bakar, si Uthman, si Ali radhiyallahu anhum, because kilala ni Al-Abbas ang mga tao doon sa Madina. So masasabi niya ang mga mapagkakatiwalaan at hindi mapagkakatiwalaan upang makapag-ingat ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumating doon sa kanilang tagpuan at kasama niya itong si Al-Abbas radhiyallahu anhu kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa gabing yaon, pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita agad ni Al-Abbas radhiyallahu an na hindi niya kilala itong mga nagsasabing kukunin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, didepensahan, poprotektahan, hindi niya kilala. Kaya sabi niya, meron siyang kilala, yung matatanda lang, yung mga ilan-ilan lang. Okay, katulad ni Ka'b ibn Malik, Al-Bara ibn Ma'mur radhiyallahu anhu. Kilala niya yan, matatanda na yan dahil namimit niya sa pangangalakal sa Madina, dumadaan yan Pero itong mga ito na nagsasabing kukunin siya o protection din depensahan, hindi niya kilala. So nagduda itong si Al-Abbas radhiyallahu an at sinabi niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, mukhang hindi ko kilala ang mga taong yan. Napakabata pa nila, Muhammad. Yun pala ang dahilan. Mga bata pa, kaya hindi niya kilala. Napakabata pa ng mga yan, Muhammad, para depensahan ka ng mga yan, Muhammad. Ako ay nag-aalinlangan na baka hindi nila magampanan yung sinasabi nilang kukunin ka at poproteksyonan ka at didepensahan ka hanggang kamatayan. Duda ako, sabi niya. So in this situation, si Al-Abbas ay nakatingin sa kanila na nagdududa na kung saan ay sira ang kanyang loob na hindi nila magagampanan na depensaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya siya ay nagsabi, O angkan ng Kawarij, makinig kayo. Alam nyo itong aking pamangkin ay pinoprotektahan namin hanggang kamatayan. Kadamay niya kami. Hindi pa kami kanyang tagasunod. Alam niyo na kami pumoprotekta na hanggang kamatayan. Ngayon, sabi ni Al-Abbas, radhiyallahu an, sinabi niyo na kukunin niyo siya at didepensahan. Sa tingin ko, baka hindi niyo kakayanin. Kaya may pagkakataon kayong umatras kung hindi niyo kayang depensaan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, sabi niya, kung kukunin niyo didepensaan, higit na magaling at mainam. Pero kung hindi, may panahon kayong umatras sa inyong mga gustong gawin na kunin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo sagot nila? O Al-Abbas, narinig ka na namin. Siguro naman, tama na yan. Hayaan mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang magsalita. O suga ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng isa, kami ay nagpadala ng sulat sa iyo na kami ay nagsabi na magbibigay ng katapatan sa iyo. Susunod, naiintindihan man o hindi. At sinabi namin, o sugo ng Allah, kukunin ka na namin. Papayag ka na ba? Nakunin ka namin. Anong masasabi mo, o sugo ng Allah? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makinig kayo, o mga tao. Ang gusto kong mangyari ay makinig at sumunod kayo sa akin. Yan ang gusto niyang mangyari. Makinig at sumunod kayo sa akin. Sa anumang sitwasyon, ito man ay kahirapan, kaginawahan, walang pagsubok o may pagsubok. Gusto kong sundin niyo ako at makinig kayo sa akin. Anong sabi nila? Kaming makikinig at susunod sa iyo, o sugo ng Allah. Hindi namin gagawin ang ginawa ng mga tagasunod ni Moises o Musa alayhis salam, na sila ay nakikinig,
ngunit hindi sumusunod. Ang iba hindi na nakikinig, hindi pa sumusunod. Kami o sugo ng Allah, makikinig at susunod, naiintindihan man namin o hindi, susunod kami sa iyo o sugo ng Allah. Sabi ng itong mga batang nakikita ni Al-Abbas radiyallahu an. So ganito sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Isra wal Mi'raj, ito pa ang patunay nila, tapos na ito Isra wal Mi'raj Sabi, dahil yung utos sa taas, ibinigay na dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ipinag-utos sa akin, na gumugol kayo, gumawa kayo ng kawang gawa, ipag-utos ang mabuti, ipagbawal ang masama. At wala kayong dapat katakutan, maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala, mag-alay kayo ng salah, tulungan nyo ako, suportaan nyo ako, dipensaan nyo ako, tulad ng pagsalakay ko halimbawa sa inyo, kapag sinalakay ko kayo, didipensaan yung sarili ninyo, ituring nyo akong ganun, na sarili ninyo, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ng mga tao? Gagawin namin o sugo ng Allah. Ipapahigit ka namin sa aming mga mahal sa buhay at aming sarili. Ang aming sarili o sugo ng Allah ay iyong sarili. Gaya ng sabi mo, didepensahan ka namin tulad ng pagdepensa namin sa aming sarili. Ilapag mo ang kamay mo o sugo ng Allah nang makapagbigay kami ng matapat na katapatan sa iyo o sugo ng Allah. Sabi ng mga kasamaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, sinabi nila, o sugo ng Allah, bihasa kami sa digmaan at alam mo yan. Kami bihasa sa digmaan o sugo ng Allah. Hindi kami natakot noon mamatay sa digmaan na wala kaming ipinaglalaban kundi ang aming mga karapatan, karangyaan, ang ari-arian, mga pamilya, kalupaan. Hindi kami nakipaglaban patungkol sa pananampalataya. Ngayon pa o sugo ng Allah na kami makikipaglaban, pakikipagpatayan para kay Allah subhanahu wa ta'ala at para sa iyo, lalong hindi namin katatakutan ang kamatayan o sugo ng Allah. Ilapag mo ang iyong kamay o sugo ng Allah nang kami ay makapagbigay ng katapatan sa iyo o sugo ng Allah. In this situation, itong si Al-Abbas radiyallahu an, muli ay uminterrupt siya. Sabi niya, bagamat ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dito, napangiti talaga dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yung ngiti ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na pag lumitaw yung kanyang gilagid, ay naku, masayang-masaya na yan. Ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, halakhak na sa atin yon. Halakhak na sa atin yon. So napangiti ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, almost lumitaw ang gilagid, meaning para sa atin, yung kumpara sa atin yun, halakhak yun. Sobrang saya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then sinabi nila, hindi siya, iba na Al-Abbas radhiyallahu anhu, umi-interrupt. Pero bago siya nakapag-interrupt, muli ay may nakapagsalita. O sugo ng Allah, kami ay may kasunduan doon sa mga Madina, sa mga Hudyo. O sugo ng Allah, kung sakali bang makuha mo na ang Quraysh, ang Makkah, malupig mo na, iiwanan mo na ba kami? Iiwanan mo na ba kami o sugo ng Allah? Tameme mo na siya Al-Abbas. Ang ganda ng tanong Nakinig di siya Al-Abbas kung talagang iiwanan na sila kapag nakuha ng Makkah. Doon sa Makkah si Al-Abbas radiyallahu an. Napangiti ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam muli at siya'y nagsabi, hindi ko gagawin yun. Kahit nakubkub ko ang Makkah, na inaakala niyo dahil karapat dapat ako dito dahil dito ako nagmula. Hindi ko gagawin yun na kayo ay iwanan ko. Ang inyong buhay at kamatayan ay magiging buhay ko rin at kamatayan. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man kakalaban sa inyo ay magiging kalaban ko. Ang sino mang magbibigay ng kapayapaan sa inyo ay magbibigay ako ng kapayapaan sa kanila. Hindi ko kayo iiwan hanggang kamatayan ko. At dito ako mamamatay, dito ako malilibing sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar! Masayang masaya ang mga Ansar. Wala na yatang hihigit pa o kapantay na kaligayahan, kasiyaan ang narinig nilang ito na kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hirap at ginawa'y makakasama nila hanggang kamatayan, hanggang libingan, hindi sila iiwanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yan ay pangako at natupad ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Nasakop niya ang Makkah, nasakop niya ang maraming lugar, pero kailanman ay hindi niya iniwan ang mga Ansar sa Madina, nanatili siya sa Madina hanggang kamatayan at nagpalibing siya sa Madina. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, nasiyaan din si Al-Abbas radiyallahu anhu, sabi niya,
Ito pala, matindi pala, matindi pala itong mga batang to. Hindi ko kilala, pero matitindi pala itong mga to. Gaya ng mga nakilala ko sa kanilang matatanda, parang matitindi pa to, sabi niya. Narinig niya kasi bihasa sa bakbakan, patayan, walang kinakatakutan. Matindi, sabi ni Barnabas radiallahu. Pero gayon pa man, kahit masaya itong si Alabas, gusto niya pa rin siguraduhin na talagang hindi nila iiwanan sa ere ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, sabi niya, huwag tayong magpadalos-dalos. Ayan, sabi ni Alabas radiallahu an. Huwag tayong magpadalos-dalos o tao. Dahan-dahan lang. Sabi niya, bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon na baka gusto nyong umatras. Ito sinusubukan na lang sila dito ni Alabas radiallahu an. Mahal niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya bibigyan ito ng alanganin na kalagayan. Hinuhuli niya talaga ang mga ito. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataong matras. Pero totoo masaya siya. Panatag na siya. Pero binibigkas niya ito, muli ay binuksan niya ito, paniniyak na lamang na siya yung talagang maging satisfied. Sabi niya, o mga tao, huwag kayong magpadalos-dalos. Dahan-dahan, bibigyan ko pa kayo ng paalaala bibigyan ko kayo paalaala na kung saan, kung gusto nyo umatras, mayroon pa kayong pagkakataong magbago para maka-atras. Sabi niya, ano sabi ni Alabas radiallahu an? Kung kukunin niyo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kayo ay nangangamba, may kinakatakutan kayo tungkol sa inyong sarili, na gaya naman ng sabi niyo, hindi kayo natatakot mamatay, baka naman sa inyong ari-arian at pamilya ay may pinangangambahan kayo na ito ay maiwanan ninyo dahil didepensahan siya, maaring kamatay nyo ang pagdepensa. Baka naman nangangamba kayo sa mga anak ninyo, asawa ninyo, ari-arian nyo na sila ay maiwan. May pagkakataon pa na umatras kayo. Sabi ni Al-Abbas radiallahu an. Sabi ng mga tao, o sugo ng Allah, ilagay mo ang iyong kamay at makapagbigay ng katapatang panata. Hindi na pinapakinggan itong si Alabas radiallahu an. Muli si Sarara. Para maging komportable si Al-Abbas radiallahu an, hindi pa siya Muslim dito, alanos best, sabi ni Sarara, okay. Para makumbinsi si Al-Abbas. Sabi niya sa mga tao, huwag muna tayong masyadong magmadali. Ito yung gusto ni Al-Abbas radiallahu an. Okay? So sabi niya, alam natin na galing tayong Madina. At pumunta sa Makkah, sabi ni Zarara radiallahu an, at pumunta sa Makkah, magsagwa ng ads, magbigay ng tapatang pangako kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam natin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sakali, kukupkupin natin siya, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mga Quraysh ay sumalakay at makipaglaban sa atin, maaari tayong mga walan ng buhay, madaig sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala at mamatay. Gaya ng sabi ni Al-Abbas, baka nangangamba kayo na may maiwan sa inyong mga ari-arian, mga anak, mga pamilya, nangangamba ba kayo? Anong sabi nila? Wala kaming pinangangambahan maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala, gaya ng sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilagay mo ang iyong kamay o sugo ng Allah. Sabi ni Sarara, tinignan niya si Al-Abbas na wala silang pinangangambahan maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masaya naman si Al-Abbas, yan ang naman ang gusto niya makatiyak dahil kukunin sa kanila ang kanilang puro proteksyon na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, nila, hindi kami aatras para hindi magbigay ng katapatang pangako kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ipinangako namin ay ipinangako at ito hindi namin babalin at sisirain. Kami ay magbibigay ng katapatang pangako sa iyo o sugo ng Allah, iladlad mo ang iyong palad ng kami ay makapagbigay na ng katapatang pangako sa iyo o sugo ng Allah. In this situation, ang mga gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay tinanggap nila, naiintindihan man na hindi. Ang kaunutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tinanggap din nila at sila ay nakipagkamay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam bilang katapatang pangako at dadalhin na nila o tatanggapin o hihintayin na nila ang mga sahaba doon sa Makkah, especially ang bahal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kasama ito sa kanilang kasunduan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba ay darating sila sa Madina sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawa ditong babae ang nagbigay ng pledge. Pero alam natin, hindi ito kinakamayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga babae. Nakita nyo sa gradong kamayan sa Islam, kaya yung kasalan, nakikita nyo, yung mga wali at kakasal talagang nagkakamayan, ganun kasagrado kasi ang kamayan. Isa itong matapat na kasunduan na hindi dapat balihin.
Oh? So in this situation, dalawang babae ang nag-embrace, si Nusayba binti Kab at si Asma binti Amir bin Adi radiyallahu anhuma. Itong si Asma binti Amir bin Adi radiyallahu anha, walang masyadong kasaysayan to. Pero alam niyo bang ito si Nusayba binti Kab? Napakalaki ng kasaysayan at hambag niya sa pananampalatayang Islam. Bakit? Itong si Nusayba, ang babaeng ito yung nakipaglaban sa Battle of Uhud na unang babaeng dumidepensa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba kung ilan ang tama niya sa Battle of Uhud? 12 ang tama niya sa Battle of Uhud. Magaling siya sa pana. Magaling siya sa pana dahil ito ay palagi silang nagpa-practice, kasama niya ang kanyang pinsan na si Muad bin Jabal radiyallahu anhu na namumuno sa Madina. Madalas silang mag-practice sa pana, kaya magaling ito Nung Battle of Uhud talagang namamana siya. Pero 12 ang tama niya sa Battle of Uhud. Meaning, itong babaeng ito, sumasama siya sa digmaan kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At kahit hindi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit iba ang namumuno, sumasama ito. Ang babaeng ito si Nusayba. Tulad halimbawa sa pumumuno ni Khalid ibn Walid radiyallahu an, palaging ito sumasama, itong babaeng ito. At actually, yung mga anak nito nakakasama niya sa jihad. At actually, sa isang jihad na kasama niya, ang namumuno si Khalid ibn Walid radiyallahu an, yung mismong anak niya, pinatay sa harapan niya, pinagchap-chap-chap-chap. Pinagchap-chap ang kanyang anak na lalaki. Allahu Akbar, abang ito ay nakatingin sa kanyang anak, na kung saan tinitingnan niya ang kanyang anak, of course, bilang tao, natural na maluha ka. Pero maligaya siya dahil namatay siya, na siya ay saksi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong babaeng ito walang nakakalam kung anong kinamatay niya, sa ang lugar namatay ang babaeng ito. Bagamat ito ay dumidepensa sa panahon ng pananampalatayang Islam, sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit na nung wala na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, isa pa rin itong dumidepensa sa pakikipagdigmaan, pakikibaka upang palaganapin ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nakakaalam kung saan ito namatay at kailan. Allah knows best, siya lang ang nakakaalam, si Allah subhanahu wa ta'ala, dahil walang report dito. Nang ang mga sahaba makapagbigay na ng lahat ng kasunduan, nagbigay na sila ng katapatang pangako, dabay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sumigaw ang isang jin na namumuno doon sa lambak na yaon. Wala lasing yung mga tao, natutulog, walang nakakaalam So para magising ang mga tao, isang jin ang sumigaw. At ito ay kilala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay si Asab ibn Usaib. Sa ibang report, Asab ibn Asyab. So in this situation, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, isang jin ang sumigaw. Hindi tao ang sumigaw, sabi niya. Jin ang sumigaw. That's why ito ay nakarating sa mga Quraysh ang pagpaplano ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ng mga ansar na ito, na kung saan sinigaw nitong jin na ito, o mga tao, nandito si Muhammad sa likod ng Al-Aqaba, na kung saan may mga kasamang naghahad mula sa Madina na nagpaplanong makipagdigmaan sa inyo, o mga taong Quraysh. Yan ang sigaw niya, planong digmaan. Kaya ng kaumagahan, na ito ay nalaman ng mga Quraysh at pinuntahan nila ang mga Muslim sa kanilang, pinuntahan nila ang mga taong Madina sa kanilang tent sa Mina. Ang masakit, wala na dito ang mga Muslim. Ang natitira ay si Abdullah Ubay bin Salul at iba pang mga Madina. So sabi ng mga ito, sila Abu Jahal, kayong mga taong Madina, narinig namin na kayo ay nakipagtagpo kay Muhammad at nagpaplano kayong makipagdigmaan sa amin, sabi ni Abu Jahal. Hindi niyo ba alam na kami walang kinakatakutan sa digmaan at mahirap kaming talunin? At na ako'y napahanga sa inyo at napakatapang ninyo, sapagkat alam namin walang kumakalaban sa amin maliban sa inyo. O sandali, sabi ni Abdullah Ubay bin Salul. Ito'y kakutsaba naman talaga nila ito, kaanim nila ito. Wala naman kaming naalalaman sa sinasabi mo. Sabi niya, wala kaming alam dyan. Sabi niya, hindi namin alam ang iyong sinasabi. At paano namin ito gagawin sa inyo? Kami ay inyong mga kaanim. Kami sumusumpa sa inyong mga sinasamba. Hindi namin alam yan. Kami sumusumpa sa inyong mga sinasamba. Wala ka mang alam dyan, sabi ni Ubay bin Salul. In this situation, hindi rin na kontento ang mga Quraysh, kaya sila ay patuloy na ang siyasat kung totoo ang balitang to o hindi ang mga taong ito. Subalit, gaya na sabi ko, ang masakit, wala na yung mga Muslim, umuwi na o pauwi na sa Madina. Pero mayroon silang isang nakuha. Sino ang nakuha nila? Sa'd bin Ubadah.
Nakuha nila si Sa'd ibn Ubadah dahil sa alam nila ay planong pakikipagdigmaan, tinali nila at pinagsasaktan nila si Sa'd ibn Ubadah. Na kung saan ay gusto pa naman ng ito bago umuwi sana ay pagpapatayin na ang mga Quraysh habang natutulog. Dahil mayroon silang sandata na dala, alam natin pwede kang magdala sandata noon, hindi yung sandata pakipagdigman, mga protection sa mga animals. Mayroon kaming ganito, anila kung gusto mo, sugo ng Allah, habang natutulog yan ay ubusin na namin ng Quraysh. Ganun sila katapang Pero sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi yan tinagubilan at pinag-uutos ng ating Panginoon. Kaya walang gagawa ng kanyan. Magsumalik na kayo sa inyong tent at pagkatapos ninyo, umuwi na kayo sa inyo. So umuwi na sila. Nakakuha nila si Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu an, itinali nila ito dahil alam nila nagpaplanong digmaan, tinali at binugbog at sinaktan ng taong ito. Ngunit si Mutaim ibn Adi, ito na naman, maganda na naman papel ang ginawa ni Mutaim ibn Adi dito. Kaya naman ang Prophet sallallahu alaihi wasallam napakalaking utang na loob niya kay Mutaim ibn Adi as a natural, not divine. Nakayong sinabi, nung makupkup niya ang mga war booty at mga war prisoner sa Battle of Badar, 70 katao, sabi niya, kung buhay lang si Mutaim ibn Adi at hiligin niya palalayain ko to, on the spot palalayain ko sila. Ganun kasi ang utang na loob ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, as ito ay natural lamang, hindi divine na utang na loob, ay napakalaki na. Ang dami niya ng tinulong talaga kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito, tutulungan na naman to si Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu an. Dalawa ang report ng binubugbog ito ng mga Quraysh si Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu an. Habang nakatali ito ay nadaanan niya. Yun ang isang report. Pero ang gusto ko yung isa, isinumbong sa kanya na may mga binubugbog ang Quraysh na ito ay tao sa Madinah Khawarij. So nagulat itong si Mutaim ibn Adi na kung saan agad siyang tumakbo papunta sa mga Quraysh. At nakita niya ngang binubugbog ang taong ito. Sabi niya, makinig kayo Quraysh, sandali lang, makinig kayo Quraysh, tigilan niyo ang ginagawa niyo. Naging tanga na ba kayo? Sabi niya. Naging tanga na ba kayo? Dahil sa inyong mga init ng ulo at walang kapagpasensyaan, kayo ay mga gumagawa na ng mga aksyon na hindi niyo alam na kayo ay maghihirap balang araw. Naging tanga na kayo, sabi niya. Bakit? Sabi ng mga Quraysh, hindi niyo ba alam na yan ay taga Madina? Hindi niyo ba alam na ang Madina ang pinakamalapit nating daanan patungo sa ating mga kalakalan? Kapag hindi niyo napatay yan, hindi na tayo kailanman makakadaan sa Madina. Kailangan nating humanap ng ibang daan. Na kung saan kahit malayo ay mapipilitan tayo. Na kahit saan kung tayo ay kailangan tumawid ng karagatan o dagat, tatawid tayo. Dahil hindi na tayo makakadaan sa Madina dahil pagpapatayin tayo ng mga yan. Pag hindi nyo napatay yan. Paano kung patayin namin? Kapag pinatay nyo naman yan ay hindi rin tayo lalo makakadaan down. Dahil kahit siguro saan tayo dumaan, papatayin din nila tayo doon. Wala kayong choice kundi pakawalan ng taong yan. Kaya naman, nanahimik ang mga Quraysh, naisip nila na sila nga ay dumadaan sa Madina, kapag ginawa nila yan, mapatay man o hindi na talaga sila makakadaan doon, especially kung mapatay yan, ay talagang pagpapatayin din doon ang mga ngalakal mula sa Quraysh. At alam nila, bihasa din sa digmaan ang mga tao dyan. That's why pinakawalan si Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu an ng mga Quraysh na ito hanggang sa siya rin ay makabalik sa Madina. So alhamdulillah, ang mga Muslim ay nakabalik buo doon sa Madina. So in this situation ay nagampanan nila ang kanilang kasunduan, susunodin nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung anong pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at tatanggapin nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pagdating sa Madina at ang mga sahaba. Hihintayin nila doon ang mga sahaba at ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam at pangako, puproteksyonan, didepensahan hanggang kamatayan, ipagtatanggol ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Didepensahan. But actually, hindi man depensa ang nangyari dito Dahil bakit? Parang offensive ang nangyari dito dahil silang sumalakay doon sa Battle of Badar Diba? Hindi depensa ang nangyari dito So inshallah, kahit na ganun, handa pa rin ang mga hansar na ito. Depensa o opensa, nakahanda ang mga Quraysh para ipagtanggol ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, ipagpapatuloy natin sa susunod ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah